Leo, tingnan natin kung ano ang mensahe or gabay, request sa'yo ng iyong mga spirit guides ngayong 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video, at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? So, pwede nyo rin pong panoorin yung inyong other signs, or kung gusto nyo pong malaman ano ba yung pangalan ng guides nyo, ilan yung guides nyo, ano pa yung request nila sa inyo, pwede nyo pong panoorin yung Part 1, Part 2, and Part 3 ng ating readings about spirit guide. So, yun po ay mga 1 year ago na. So, nasa sa inyo naman yun kung papanoorin nyo or if interested po kayo. So, tignan natin yung energy mo ngayon. Nasa description box po yung link. We have Queen of Cups. So, yung iba naman po sa inyo ngayon, Leo, is kontrolado nyo naman po yung inyong emosyon. Actually, masaya nga yung iba sa inyo ngayon eh. Kasi nga, di ba, control nyo yung emotions nyo. Marami sa inyo empath. Pero hindi kayo nagpapa-apekto sa mga nasa paligid po ninyo. Yung mga mga energies sa paligid ninyo, hindi po kayo masyadong naaapektuhan sa ngayon. Okay, kontrolado nyo po yung inyong emosyon. Tingnan pa natin. Four of Cups. Meron ka bang hinihintay? Yun lang nga, parang naiinip ka dito. May pagkainip ka na nararamdaman with this Four of Cups. Tingnan natin. Pero nakikita ko naman sa inyo dito, nasa isang place lang po kayo. I mean, pwedeng yung iba sa inyo, Leo, hindi kayo masyadong nagta-travel ngayon. I don't know kung iniiwasan nyo ba ito. Meron ba kayong bad experiences about traveling? Kaya medyo parang may trauma din yung iba sa inyo as of the moment. Tingnan natin ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng guides mo. Nine of Pentacles. Sabi dito, be proud daw, no, sa mga achievements mo. And take care. Take care of your achievements also. Not just be proud, but take care of your achievements. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo ng iyong mga guides. Know that whatever decision you made, it was the right one. So, kung meron nga po kayo ditong pagdadalawang isip, ayan yung iba kasi sa inyo eh. Parang meron nga talaga, no? Pwedeng may nag-o-offer sa inyo dito ng something, yet alam ninyo na kahit wala yung offer na to, alam ninyo na kaya ninyo sa sarili ninyo. Kaya nyo bang mag-isa? Ganon. So, yun lang. Sinasabi dito, diba? Kahit ano naman daw yung maging decision mo, is tama naman daw po yun. Basta syempre, gagawin mo lang din talaga yung part mo. Sometimes, the best things are created from chaos. Okay, so pwedeng mas ma-appreciate mo or mas nakikita mo ngayon yung kagandahan ng life mo, yung nangyayari sa life mo because dumaan ka sa medyo, ayan nga po, matinding problema yung iba po sa inyo. Kaya nga ngayon ito, kinokontrol nyo po yung inyong emotions kasi nandun din yung ayaw nyo masyadong mag-expect from other people. And nakikita ko rin naman dito yung iba po sa inyo, pwedeng hindi nyo rin naman masyadong pinipressure yung inyong sarili. Ayan po. Pinapaalalahanan kayo dito ng inyong mga guides, na yes, may mga nag-failed ka man na mga decisions, pero check down na may natutunan ka naman doon. Tignan natin. Pagdating naman po sa paano ka ba mas makakakonect sa iyong guides? Paano ka makakakonect sa mga guides mo? Meron tayo ditong the Star. We have Temperance. Yan. Leo, kapag hindi ka na daw naging mainipin, or every time na hindi ka nagiging mainipin, mas nakakakonect ka with your guides.
And every time din na nagpe-pray yung iba sa inyo, yun yung nakikita ko dito. Mas nakaka-connect kayo with them. Tsaka yun nga talaga, sinasabi dito, pahalagahan mo na talaga yung kinikita mo. So before ba, kayo yung tipo ng tao na basta may nagparinig sa inyo, may nanghingi sa inyo, ganyan, bigay ka agad kayo. Yung maluwag ba kayo sa pera, ganyan. So this time daw, ayun sinasabi ng spirit guides mo, medyo maghigpit ka pagdating sa pera. Manage your finances well. Sabi nga dito is maging proud ka, yet alagaan mo kung ano yung mayroon ka. Kasi 'di ba pag proud ka lang, so lalapitan ka ng mga tao, pag di mo pinapahalagahan yung kinikita mo, mauubos ka agad 'yan. Yes po. Ayaw kasi ng mga spirit guides mo dito na maghirap ka financially. Maaaring may mga decisions ka dito na mahihirapan ka talaga, sabihin natin emotionally, but not financially. Diba? Pwedeng hindi physically, mentally mahirapan ka. May mga challenges ka. Emotionally may mga challenges ka. Pero ang pinakaayaw ng guides mo is, ayun nga po, financially is magkaroon ka ng problema or matinding problema. Tignan natin. Ano ba yung request ng guides mo? Okay? Ano ba yung kunwari pwede mong ialay sa kanila? Tignan natin. Okay, magme-meditate muna ako para dyan. So, pipikit po ako and titignan ko kung ano yung makikita ko. I mean, sasabihin ko sa inyo kung ano yung request ng guides nyo. Spirit guide, receive the messages, please. For Leo. Sun, rising in Venus. Okay, nakikita ko lang dito papel. Ano nga, specific is pad paper. Diba yun sa school, yun yung nakikita ko dito. Sulat nyo lang daw yung mga wishes ninyo. Tapos ipit nyo sa libro. Ayan, sulat nyo yung mga wishes ninyo or frustrations ninyo or any nararamdaman po ninyo. Ganun lang daw po yung gawin ninyo. So, parang hindi kailangan ng guides mo yung, kunwari yung alay na, kunwari prutas, walang ganun. Yun lang po yung nakikita ko dito. So, sa papel, na magsulat lang po kayo. Huwag nyo daw kakalimutan maglagay ng thank you sa dulo. Parang yun na siguro yung pasasalamat nyo nga sa kanila. Parang yun na. No? Yun lang yung nakita ko. Sulat lang po kayo ng mga wish nyo sa papel. Pero white paper, sabi ko parang pad paper siya, yun yung nakita ko dun. So, tingnan po natin. Ano naman yung mga, yung mga spiritual gifts mo. Spirit guide. Napakadali nung request sa inyo ng inyong mga guides. No? Tingnan natin, parang hindi kayo pinapahirapan. Scrying. You're being called to explore, looking into a reflective surface to tune into the messages of the spirits and the universe. Some of you, pwedeng, ayan, through mga crystals, na yung bilog ba, crystal balls, pwedeng may makita po kayo doon na mga mensahe from the future. Some of you naman, pwedeng sa salamin, pwedeng sa TV rin, pwede. Pag nakapatay, di ba may reflection yon? Pwede rin sa salamin. Kaya lang, hindi nyo talaga dun is more, magpo-focus talaga kayo. So, ito yun, parang si Queen of Cups, very focus siya. Pero dun naman, hindi kayo nakapikit kung hindi nakadilat po kayo. Ayan, kailangan din mahabang pasensya dito sa scrying. Try nyo po yun. Pag-aralan ngayong 2025. Pwedeng mas meron kasi kayong time. For some of you po, pwedeng baka may magregalo sa inyo ng mga ganito. Pero kasi alam nyo, Leo, huwag kayong tatanggap. Kunwari, may nagregalo sa inyo ng ganito. Yan, mga stones, no? Huwag kayong tatanggap kasi, hindi mo alam kung saan ba nanggaling. Tapos, ano ba yung intensyon ng taong nagbigay nun sa'yo. Yes, pwedeng kakilala mo. Diba? Alam mo na mabait yung tao na yun, pero hindi ka talaga sure.
Kaya ayun po, huwag kayong tatanggap ng mga ganyan. Mas okay na gumastos kayo, bumili kayo, pero huwag kayong tatanggap as regalo. Basta pag may nagbigay sa inyo, huwag nyong gamitin. Kung kaya nyong i-dispose, dispose nyo na lang. Kasi baka naman kasi sumama yung loob ng tao na yun, hindi ba? Pag tinanggihan mo. Pero yun nga, dispose mo na lang, huwag mo siyang gagamitin. Nakakapanghinayang, yes. Pero, ayun. We have throwing bones. You are being called to explore bone casting, to commune with the spirits of the elders and ancestors for messages of healing and wisdom. So, ayan po, throwing bones. Pag-aralan nyo rin po yan. Kasi yung iba po sa inyo, ayan, through bones is makakapag-read po kayo. And makasend kayo ng healing and wisdom to other people. I don't know kung ano yung ginagawa dyan. So, yan kasi yung iba sa inyo, yan yung isa sa mga gifts ninyo. So, pwede nyo pong pag-aralan. Ayurvedic medicine. You're being called to explore healing with Ayurvedic treatments to help bring internal purification for balance. Yan, parang mga detoxification, pang detox ba, ganyan po. Mga powder yung pinapakita dito. I don't know kung ano to eh. No, wala din ako masyadong background dyan. So, search nyo na lang po. Okay? Kasi nga po, para po yan sa inyo. Yan yung isa sa mga gifts ninyo na pwede nyong tutukan. Huwag nyo naman pagsabay-sabayan ngayong taon na to. Pero kung kaya nyo, edi go. Pero kung hindi naman, isa lang. One step at a time lang. Animal communication. So, meron ba dito, kayo, parang may yun, animal whisperer yung iba sa inyo, ganyan. You're being called to communicate and convey the messages and wisdom from the animals. Yan po, pwedeng napapansin nyo. As in, di ba, kunwari, yung ordinaryong tao, makita lang niya ibon. Okay, yung ibon, lumilipad lang, ganun. Pero ikaw, pwedeng through paglipad ng ibon, the way na humuni, may ibang dating yun sa'yo. Pwedeng nakikipag-communicate sila sa'yo. So, tignan mo rin po yung bagay na yun. Tignan natin, ready ka na ba? Ready ka na ba na i-embrace tong mga gifts mo ngayong 2025? Ready ka na ba, Leo? Ready na ba si Leo, Spirit Guide? Ace of Cups. Marami po sa inyo. Ready na talaga kayo na i-embrace yan. Ready na ba kayong ma-meet yung mga guides nyo? The Devil. Yung iba po sa inyo, hindi pa. Hindi pa. Maraming distraction. Mag-ingat kayo, ha? Kasi yung iba po sa inyo, I don't know kung kaninong reading yun kahapon. Kay Sagittarius yata yun eh. If I'm not mistaken. Merong sumasama na ganitong energy sa kanya. Through my meditation. May nanlilin lang. Buti na lang na-realize ko. So, ayan po, medyo mag-iingat kayo dito ha. Kasi some of you, hindi pa po talaga kayo ready. Kaya wag niyong pipilitin yung sarili niyo na ma-meet talaga yung guides nyo or gawin yung mga ganito kung hindi pa kayo ready. Kasi po, pwedeng maging, maging chaos talaga siya, no? As in, baka hindi kayo makawala kapag ganun, yung pagdadaanan po ninyo. So, yan lang po yung mensahe sa inyo ng mga guides nyo. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.